Pinakabagong Aerox Turbo or Yamaha NMAX Turbo. Alin nga ba sa dalawa ang mas sulit, netizens? Alamin natin ngayong araw. Tara! So kalalabas ka lang, netizens, ng all-new Aerox Special Edition as well as yung nakaraan naman ay nilabas yung pinakabag nilang Yamaha NMAX TechMax na parehas na bansagan na Aerox Turbo at NMAX Turbo. So ngayon, marami netizens natin na bibili pa lang ng motorsiklo ang nalilito kung alin nga ba sa kanila ang mas sulit. When it comes to looks, ito kasi si NMAX, netizens, made to for comfort and touring. The suspension is good as well as yung handling niya when it comes to long rides, tsaka yung sitting position. Pwede kang upright, pwede kang mag-cruising style. Si Aerox Turbo naman, ang pinakahinahatid nito is yung sporty feels at saka looks ng isang motorsiklo. Na kung saan medyo mas mabilis ka magpatakbo at medyo adrenaline junkie ka, ito naman yung magugustuhan mo. And then the suspension is also something na medyo stiff, kaya good to for cornering and banking, pero it's not that comfortable compared sa NMAX pagdating naman sa mga regular condition road at mga small bumps sa kalsada. When it comes to the looks, netizens, medyo nag-improve na po yung looks ni NMAX TechMax. Somehow, hindi na siya yung kagaya nung dati na parang premium looking, na parang bilugan lang, malinis. Medyo aggressive na rin yung looks niya. Nagbago na, naging enhanced na siya. Somehow, futuristic yung design. Parehas din kay Aerox Turbo. Yung iba naman, mas gusto yung version 2 na Aerox compared dito sa version 3. Pero yun nga, kagaya ng paulit-ulit ko na opinion sa inyo, netizens, mas ma-appreciate nyo tong si Aerox Turbo kapag nakita nyo siya sa personal compared sa mga videos lang. Kasi hindi ma-justify ng camera yung itsura niya. Para sa akin, I agree na maganda si NMAX version 2, pero may kanya ding hatid itong si Aerox SP na pinakabago. Kapag usapan natin yung sinasabi na turbo, netizens, ito na nga yung meron tayong YE-CVT at saka may extra controls doon sa inyong pinaka-configuration. So that will just give you an option para sa torque at parang may kukumpara natin ito doon sa sinatawag na paddle shifter kasi doon ko siya nararamdaman, no? Parang sumishift yung kanyang gears. So personally, masyado pa silang bago, mahirap pang magsalita, pero just give it a time, a few months, siguro by mga December, meron na tayong makikita mga iba't ibang mga upgrades dyan at mas kabisado na ng local mechanic. When it comes to engine, they are actually the same with the 155cc displacement na naka-single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves na naka-liquid cooling system kaya mabisa ka sa mahabang biyahe. Parehas din po silang may variable valve actuation that will maximize your torque on the low speed at dudulo sa high speed. It also comes with the Blue Core technology that will give us more power with less fuel at parehas na parehas po sila pagdating sa max power na 11.3 kilowatts, max torque na 14.2 Newton meter. So I believe they share the same engine. So nagkakatalo lang talaga kaya inuna ko is yung pinakapakiramdam when you drive it.